Pero kung hindi mo pa rin ako gusto, don't reject me yet. Gagalingin ko pa hanggang sa magustuhan mo na ako. Pwede ba yun? Dear Amihan Stories presents The Doctor is Still in Love with Me. Written by Clover Daffodil. Nasaan ang supervisor mo? Siya na lang ang kakausapin ko. Galit na sigaw ng customer ni Regine sa call. Huminga siya ng malalim. Pilit na kinakalma ang sarili. Ilang beses na niyang ipinaliwanag na hindi available ang supervisor, ngunit paulit-ulit itong hinihingi ng caller. Pasensya na po ma'am, currently unavailable po ang supervisor namin. Pero I can help you with your concern po. Magalang pa rin sagot ni Regine. Palagi nilang ganyan, lahat kayo. Mariin siyang napapikit habang hinihilot ang sentido. Nagsisimula na namang sumakit ang ulo niya. Ma'am, naiintindihan ko po ang frustration ninyo. Regarding po sa husband niyo, as per system, nakaroam siya sa ibang bansa kaya maaaring hindi niya agad matanggap ang tawag. Huwag mo akong i-explain. Hindi mo ba naiintindihan na hindi ko siya makontak? Isang linggo ko na siyang sinusubukan tawagan. Ang gusto kong gawin mo, gumawa ka ng paraan para makontak ko siya. Sa lakas ng boses nito, lalo lang sumasakit ang ulo niya. Ma'am, I can leave a message or escalate this so the supervisor can call you as soon as possible. Sa ngayon, kailangan ko pong tapusin ng call para masunod ang procedure. Pero sisiguraduhin po namin na ma-follow up kayo. Mahinahon niyang sagot, ngunit agad siya nitong binabaan ng tawag. Hinubad niya ang headset at bahagyang ibinagsak yun sa desk. Puisit! Kalma lang! Sabay lapit ni Lira, ang kaibigan niyang nasa break time. Sumandal siya sa upuan at pumikit. Patuloy na hinihilot ang sentido. Akala nila sila lang ang may problema sa buhay. Inis niyang bulyaw. She had been working as a call center agent for 6 years sa isang kumpanya sa Maynila. Mas marami pa ang mas bastos na customer noon, pero mas professional at kalmado pa siya noon. Siguro tumatanda na talaga siya. Umiiksi ang pasensya niya sa bawat taon na dumadaan. Kinuha niya ang Vicks sa bag at nagpahid ng kaunti sa noo niya. The pain wouldn't go away. Gusto na niyang umuwi pero may 2 oras pa bago ang out niya. Masakit pa rin ba ang ulo mo? Oo, pakiramdam ko puputok ang ulo ko anytime. Ano kaya kung umuwi ka muna, magpahinga ka? Hindi ka makakapagtrabaho ng maayos kapag palagi kang ganyan. Ayos lang ako, palagi namang ganito. Sabi niya. Alam mo ba na kinausap ako ni Supervisor Carla kagabi? Kumunot ang noo niya. Ha? Tungkol sa akin? Napapansin niya na nagkakaroon ka ng madalas na eye colors at mataas ang AHT mo. Concern na siya sa performance mo nitong mga nakaraang linggo. At 3 times ka na rin bumagsak sa QA review. Napabuntong hininga siya. Ganun ba? Hayaan mo, gagalingan ko na lang sa susunod. Reggie, naawa ka naman sa sarili mo. Ang sabi ni supervisor, mag-leave ka muna. I-approve niya raw agad. Talaga? Hindi ba yun makaka-apekto sa sahod ko? Huwag mo munang isipin ang sahod mo. Isipin mo muna ang sarili mo. Sahod ko ang pinakamahalaga sa lahat eh. Pero sige, tumayo siya at isinuot ang bag. Mag-early out muna ako ngayon, pero papasok ako bukas. Gusto mo ba ihatid kita? Alok ni Lira. May kotse kasi ito pero ayaw niyang makaabala, kaya lagi niya itong tinatanggihan. Hindi na, pero salamat. Sigurado ka? Baka mag-collapse ka sa daan. Aalis na ako. Anya, hindi pinansin ang sinabi nito. Pakisabi nilang kay supervisor na masama ang pakiramdam ko. Bye, Lira. Paalam niya bago tuluyang umalis. Mabagal siya naglalakad habang nakahawak sa ulo. Sa gilid ng daan, napansin niya ang bagong bukas na ospital malapit sa building nila. Malaki ang ospital at maraming taong pumapasok. Hindi naman siguro masama kung bawasan niya ng kaunti ang savings niya at magpakonsulta sa doktor kahit isang beses lang. Pumasok siya sa ospital at diretso siyang lumapit sa front desk para magpa-appointment. Hiningi ng staff ang ID at health insurance niya, pero wala siyang dala. Kaya sinabi sa kanya na out of pocket muna ang consultation. Binigyan siya ng request slip at sinabi na kailangan niya magbayad sa cashier bago ma-process ang appointment. Pagkatapos magbayad, bumalik siya sa front desk para ma-record ang details at makuha ang appointment stub. Nang matapos ang proseso, umakyat siya sa second floor at naupo sa waiting area. May 3 pasyente pa roon. Dahil mukhang matatagalan pa, inihilig niya ang ulo sa upuan at pumikit. Hindi niya namalayan ng oras. Unti-unti na siyang nadadala ng antok. Maya-maya, naramdaman niya ang isang kamay na marahang tumatapik sa balikat niya.
Miss, ayos ka lang ba? Dahan-dahang dumilat ang mga mata niya. Bumungad sa paningin niya ang isang lalaking naka-lab coat, naka-medical mask at nakasalamin. Ha? Oo, ayos lang. Sabi niya saka agad na umayos ng upo. Ikaw ba si Miss Regine Evangelista? Tanong nito habang tinitingnan ang hawak na chart. Natulala siya. Pamilyar ang boses nito pero hindi siya sigurado kung ito nga ang taong nasa isip niya dahil nakatakip ang mukha nito. Miss? Untag nito nang hindi siya sumagot. Agad siyang napatayo. Mukhang ito ang doktor na titingin sa kanya. Yes, Doc. Ako nga po. Pasensya na po nakatulog ako. You're the last patient. Doon tayo sa office ko para matingnan ka. Sabi nito bago mabilis na naglakad. Agad siyang sumunod at pumasok sa loob ng office. Maupo ka. Sumunod siya at umupo sa harap nito. May inaayos ito sa monitor habang siya naman ay tahimik lang. Hindi niya maiwasang titigan ang mukha nito. Kahit nakasuot ng mask at salamin, halatang maganda ang features nito. Pero higit pa roon, pakiramdam niya ay nakita na niya ito kung saan. Bumaba ang tingin niya sa name tag nito. Dr. Devon Sarmiento. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya. May kilala siyang ganun ng pangalan pero baka coincident lang. Bigla itong lumingon sa kanya kaya agad siyang umiwas ng tingin. So, let's start. Anong nararamdaman mo? Panimula nito habang hawak ang ballpen at chart. Madalas sumakit ang ulo ko, as in sobrang sakit. Kailan madalas sumakit ang ulo mo? Ngayon po masakit ang ulo ko. Usually sumusumpong yung sakit kapag naka-duty ako sa hapon at kapag matutulog na. May ideya ka ba kung anong nagpapalala ng sakit? Sa tingin ko dahil sa work, tsaka madalas na rin kasi ako ma-stress kaya ganun. Hindi dahil sa lalaki? Ha? Napataas ang kilay niya. Anong klaseng tanong yun? Tama bang itanong yun ng doktor? Forget it. It's just a slip of the tongue. Ang ibig kong sabihin doon, may iba pa bang rason kung bakit sumasakit ang ulo mo? Marami akong pinagkakautangan at kalahati nun hindi ko pa nababayaran. Kahit papaano napapakiusapan ko naman yung mga pinagkakautangan ko. Dahil doon, kailangan kong gawin ang best ko araw-araw para kumita ng pera. Hindi ko na nga alam ang pakiramdam na mag-relax eh. Parang araw-araw, iniisip ko kung saan ako kukuha ng pera. Hindi na rin ako makatulog ng mahimbing sa gabi dahil palagi ako maraming iniisip. Pakiramdam ko pasan ko ang problema ng mundo. Anya sa walang siglang boses. Bigla siyang nalungkot. Nung nagsisimula pa lang kasi siya sa kolehiyo ay iniwan na siya ng tatay niya para sa ibang babae, habang ang nanay niya naman ay namatay dahil sa malubhang sakit. Siya ang sumalo ng mga utang nito at hanggang sa tumanda siya ay mag-isa na lamang siya habang daladala ang bigat ng responsibilidad na yon. Tahimik lang ang lalaki na nakatingin sa kanya. Doon niya na-realize kung gaano karami ang nasabi niya. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko, Dok. Ay, ano ba yan? Hindi ka naman psychiatrist. Bakit ko ba sinabi yun? Ayos lang. Maganda rin na nailalabas mo kung ano yung nagpapabigat sa dibdib mo. Kadalasan, stress at iba pang factors tulad ng kakulangan sa tulog, pagkain, at hormonal changes ang pwedeng mag-trigger ng migraine. Well, anyway, gaano kasakit ang ulo mo ngayon? Scale na 1 to 10, gaano kasakit? 10? Hindi niya siguradong sagot. Tumango ito at mabilis na nagsulat sa chart bago biglang tumayo. I'll examine you first. Sabi nito. Nagsuot ito ng gloves saka lumapit. Napalunok siya, medyo nahihiya. Hindi kasi siya sanay sa ganoong close contact sa lalaki. Hinawakan nito ang baba niya at marahang iniangat ang ulo niya. Doon niya lalo nakita ng malapitan ang magaganda nitong mga mata. May kinuha ito sa bulsa ng lab coat, isang maliit na flashlight na itinapat nito sa mga mata niya. Ginagalaw-galaw nito ang ilaw from left to right, pero ang tingin niya ay nananatiling nasa mga mata nito. Ewan niya ba? Parang may magnet na hindi niya magawang alisin ang tingin dito. Sundan mo ang light. Ha? Sa light ko tumingin, hindi sa mata ko. Sorry. Agad siyang nahiya at sinunod ito. Kahit may mask at salamin ito, ramdam na ramdam niya ang intense na tingin nito habang minomonitor ang reaksyon ng mga mata niya. Pagkatapos ay inalis nito ang gloves, kumuha ng bagong pares at hinawakan ang magkabilang sentido niya. Bahagya nitong hinilot yun. Parang may hinahanap sa parting yun. Napasinghap siya ng bahagyang masaktan. Aray! Masakit ba? Hindi, ayos lang. Pilit siyang ngumiti. Pagkatapos niyon ay bumalik ito sa upuan at may isinulat na naman sa chart.
Titingnan ko ang pulse mo. Okay. Itinaas niya ang sleeve niya at nilapag ang kamay sa desk. Pinasadahan nito ng daliri ang pulsuhan niya. Yung kabila naman. Inabot niya agad ang isa pa niyang kamay. Ganon din ang ginawa nito roon. Pagkatapos ay muli itong nagsulat sa chart. You're showing signs of recurrent migraine, but nothing alarming. Hindi mo na kailangan ng additional test for now. Pero kailangan natin ng regular follow-up para ma-monitor natin kung nag-i-improve ang condition mo. Pwede kang bumalik sa Wednesday sa susunod na linggo. Kailangan ko pang bumalik? Yes. Bakit? Ayaw mo? Ha? Hindi naman. Sige, susubukan kong bumalik. You must come back kung gusto mong maagapan yung condition mo. Naiintindihan ko po, Dok. Isusulat ko ang mga hindi mo pwedeng kainin for now. Kumuha ito ng panibagong note saka nagsimulang magsulat. Iwasan mo muna ang mga pagkain at inumin na nakaka-trigger ng migraine. Bawal sa'yo ang sobrang caffeine, chocolates, processed foods, tulad ng cured meats o may preservatives, at mga pagkain na may mataas na tyramine. Pwede ring makatrigger ng migraine ng alak, lalo na ang red wine o iba pang matapang na inumin. Pwede bang wag nang isali yung caffeine? Kailangan ko kasi yun sa trabaho. Pwede kang uminom ng kape pero limit lang. Gawin mong isang beses sa isang araw. Ang problema kasi sa caffeine, kahit nakaka-alert siya, nakaka-trigger din siya ng migraine. Kapag nasobrahan, nagkukos yun ng pagsikip ng blood vessels sa utak. Tapos kapag humina ang effect, bigla naman silang magdadilate. At doon nagsisimula ang migraine pain. Isa pa, madaling masanay ang katawan sa caffeine. Kaya pag hindi ka nakainom, pwede kang magkaroon ng withdrawal headache. Tumango-tango siya at tinandaan ang mga sinabi nito. Okay, Dok. Once a day na lang akong iinom. Good. Here, idikit mo yun sa lugar na madaling makita para hindi mo makalimutan ng mga bawal sa'yo. Tinanggap niya ang note. May kinuha ulit itong ibang papel at muling nagsulat doon. Try to sleep on time, drink plenty of water and limit screen time, lalo na sa gabi. Tumango lang ulit siya. I'll give you a preventive medication and something for when the migraine attacks. Iniabot nito ang papel. Uminom ka nito once a day at yung isa only when the pain starts. If the symptoms worsen, bumalik ka agad. Okay, salamat, Dok. Ngumiti siya at tumayo na. Paalis na sana siya nang bigla siyang may gustong itanong. Muli siyang humarap dito. Doc Devon? Nakatagilid nitong nilingon siya. Parang familiar ka kasi eh. Pwede ko bang makita ang buong mukha mo? Bakit? Feeling ko kasi nagkita na tayo dati. Hindi ko lang matandaan kung saan. Magkaklase ba tayo dati? I don't think so. Pero familiar talaga ang pangalan mo eh. Ang boses mo, pati ang mga mata mo. Ganito na lang, magpapakilala ako. I'm Regine Evangelista. Ano, familiar ba sa'yo? Bigla itong tumayo at dahan-dahang hinubad ang suot na medical mask. At doon ay bahagyang lumaki ang mga mata niya at napanganga siya. Hindi nga siya nagkamali. Ikaw si Devon Sarmiento? Ikaw yung sikat na heartthrob sa school dati. Yung pinag-aagawan ng mga babae. Tapos yung nag-confess sa akin sa harap ng maraming tao at nireject ko on the spot. Ikaw yun. Magkabatch sila noong high school. Kilala itong heartthrob at siya naman ang troublemaker na palaging pinapatawag sa guidance office. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung anong nagustuhan nito sa kanya. Tama siguro na nireject niya ito noon. Ngayon, mas nakikita niya na kung gaano kalayo ang agwat ng buhay nilang dalawa. Naging mabuti itong estudyante kaya maganda ang buhay nito ngayon. Habang siya'y puro kamalasan ng nangyayari. Kailangan ba talagang idetalye mo lahat yun? Inis nitong sabi. Sorry, nabigla lang ako. Hindi ko kasi ina-expect na doktor ka na ngayon. Hindi ko rin ina-expect na magiging call center agent ka. Akala ko ba pangarap mong maging flight attendant? Sagot nito. Natigilan siya. Matagal na niyang sinukuan ng pangarap na yon. Sa edad niya ngayon, masyado nang imposible na maabot yon. At wala rin siyang sapat na pera para doon. Teka, paano mo nalaman na yun ang pangarap ko? Narinig ko lang. Pinagkukwentuhan yun ng kaibigan mo. Nakikinig ka pala sa usapan ng iba at hanggang ngayon natatandaan mo pa? Teka, may gusto ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? Bahagya itong natawa. OA ba siya? Miss Regine Evangelista, hindi ka pa ba aalis? Masyado nang late. Tapos na ang appointment mo, so magkita na lang tayo next week. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ganyan ka ba dapat makipag-usap sa pasyente mo? With all due respect, break time ko na ngayon. Wala na akong sasabihin pa. Kamusta ka na pala?
Tanong niya bigla. Hindi ka talaga aalis? Oo, eto na, aalis na. Salamat, Doc. Paalam niya, saka nagmamadaling umalis. Gusto niya lang naman kumustahin ito dahil baka yun na rin ang huling pagkikita nila. Wala na rin siyang balak bumalik next week dahil bukod sa tinatamad siya, ay mauubos ang savings niya sa medical expenses pa lang. Paglabas ng ospital ay dumaan siya sa butika para bilhin ang gamot na nireseta nito. Hindi niya inaasahang ganoon pala kamahal ang mga yon, pero wala siyang choice kundi bilhin. Pagkatapos ay umuwi siya, uminom ng gamot at natulog. Kinabukasan, pasado alauna, pumasok siya sa trabaho na medyo maayos ang pakiramdam. Pero sigurado siyang susumpongin na naman siya mamaya. Inayos niya ang headset sa ulo. Ilang sandali lang, dumating si Lira at naglagay ng kape sa desk niya. Mukhang inaantok ka pa. Oh, magkape ka muna. Thank you, sabi niya. Kukunin na sana niya ang tasa pero naalala niya ang bilin ng doktor. Hindi pala pwede sa akin ng kape. Ha? Bakit naman? Nagpa-check up kasi ako kagabi. Sabi ng doktor, umiwas daw muna ako sa kape kasi nakaka-trigger ng migraine. Ay, we? Sayang naman. Sige, ibibigay ko na lang sa iba. Aabutin na sana ni Lira ang tasa, pero may bigla siyang naalala kaya agad niya itong pinigilan. Ay, teka. Sabi niya rin, pwede naman daw akong uminom pero isang beses lang sa isang araw. Pero mas maganda kung wag ka nalang uminom, sagot ni Lira. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos nang walang kape. Bitiw na, sabi niya habang pareho silang nakahawak sa tasa. Hindi ka rin naman makakapagtrabaho ng maayos kung sumasakit ang ulo mo. Pero bahala ka, katawan mo yan. Ikaw din ang magsasuffer sa huli. Pinitiwan na nito ang tasa kaya agad siyang lumagok at dinaman niya ang init na dumaloy sa lalamunan niya. Siya nga pala, may ikukwento ako sa'yo, sabi niya. Sige, ano yon? Naalala mo si Devon Sarmiento? Devon Sarmiento? Yun ba yung heartthrob ng high school tayo? Yun nga, buti naaalala mo pa. Kahapon kasi, di ba pumunta ako sa ospital? Surprisingly, doktor pala siya ron. Siya mismong nag-check up sa akin. Nagulat nga ako eh, hindi ko in-expect na magkikita kami ulit. Naks naman, ibig sabihin nakatadhana talaga kayo para sa isa't isa. Nakatadhana ka dyan. Total nabanggit mo na rin naman. Actually, nakasalubong ko siya nito nakaraang linggo. Tinanong kanya sa akin kung kamusta ka na raw at kung may boyfriend ka na. Naibaba niya ang baso at napakunat ang noo. Tinanong niya yun? Anong sinabi mo? Siyempre sinabi ko wala kasi wala naman talaga. Pero bakit niya tinanong yun? Malamang gusto niya lang malaman kung single ka pa rin hanggang ngayon at kung may pag-asa ba siya sa'yo. Ibig sabihin, may gusto pa rin siya sa akin? Tumango ang kaibigan niya. Sa tingin ko, ikaw pa rin talaga ang gusto niya hanggang ngayon. Pero imposible naman yon. Ilang taon na ang lumipas. May mga pag-ibig talaga na nagtatagal hanggang kamatayan. Anito sa kanapatingin sa suot nitong relo. O siya, paano? Babalik na ako sa station ko. Baka maabutan tayo ng supervisor. Paalam nito at umalis na. Naiwan siya mag-isa na gulong-gulo sa sinabi nito. Ilang sandali lang ay nagsimula na rin siyang tumanggap ng tawag. Makalipas ang ilang oras ay nakaramdam na naman siya ng sakit ng ulo. Uminom siya ng gamot at panay ang hilot sa ulo niya. The pain still won't go away. Kailangan niya pang magtiis ng ilang oras. Kaya naman nang matapos ang shift niya ay agad siyang umuwi at agad na nakatulog. Kinabukasan, maaga siyang nagising para bumili sa convenience store. Walking distance lang ang layo na yon mula sa apartment niya. Pagdating doon, agad siyang kumuha ng basket. Inuna niyang puntahan ng section ng mga shampoo at sabon. Kasunod ay pumunta siya sa section ng mga chichirya at sunod-sunod na dinampot ang mga pagkain na nakadisplay roon. Hindi ba sinabi ko sa'yo na bawal sa'yo yung pagkain maraming preservatives at maaalat? Ay, Diyos ko po! Anya, gulat na napalingon sa nagsalita, si Doc Devon. Sobrang taas ng sodium ng mga chichirya. Ang isang maliit na pack, parang naglagay ka na rin ng kalahating kutsarang asin sa katawan mo. Kapag mataas ang sodium, tumataas ang blood pressure, kaya mas madaling matrigger ang migraine mo. May halo yung MSG at artificial flavorings. Sa ibang tao, okay lang yan, pero sa'yo, sensitive ka. Nakakapagpo-overstimulate yan ang nerve sa ulo. Mahabang litanya nito. Napakurap siya at hindi agad nakasagot. Parang mas sumakit ang ulo ko sa explanation mo. Sa madaling salita, bawal kang kumain ng maaalat na pagkain. Anito sa mga otoridad na boses. Pilit siyang umiti.
Hindi ko naman to kakainin sa isang upuan lang. Kumakain lang ako ng chichirya kapag bored ako. Don't worry, minsan lang naman. Kahit minsan lang, malaki pa rin ang magiging impact nun. Ibang pagkain na lamang ang kainin mo. Pwede kang kumain ng nuts o kaya cracker na may low sodium. O kahit prutas na lang. Palagi ka bang may dalang medical explanation kahit saan ka magpunta? Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko? Siyempre naman naniniwala ako. Doktor ka eh. Pero kasi may benefit din ng chichirya. Nag-cruise sa mga braso nito sa dibdib. Sige nga, anong benefit? Gusto kong marinig. Ngumiti siya bago sumagot. Yung benefit ng chichirya, sila ang comfort zone ko. Agad itong natawa. Nagdadala sila ng kasiyahan lalo na kapag stressed ako. Feeling ko hindi ako nag-iisa sa buhay kapag kumakain ako ng chichirya. Nakakagaan siya ng loob. Napailing to. Di ba sabi mo araw-araw kang stressed? E di araw-araw ka rin kakain ng chichirya. Nakakatatlo lang naman ako sa isang araw. Hayaan mo, lilimitahan ko na ang sarili ko. Bumuntong hininga ito. Kumain ka ng chichirya. Kumain ka na kumain. Gawin mo ang almusal, tanghalian, hapunan. Isama mo na sa vitamins mo kung gusto mo. Anito sa sarcastic na tono. Bahagya siyang natawa. Hindi niya in-expect na makikita niya ang ganoong side nito. Galit ka ba? Hindi ka dapat nagagalit sa pasyente mo. Anong magagawa ko? Makulit ang pasyente ko. Oo na, hindi na ako kakain ng chichirya. Isa-isa niyang ibinalik ang mga chichirya sa shelf. Buti naman marunong kang sumunod. Anito habang may tipid ng ngiti sa labi. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kaibigan niya na nagtanong ito tungkol sa kanya at ang sinabi nito na may gusto pa rin ng lalaki sa kanya. Hindi niya tuloy alam kung anong ibig sabihin ng ipinapakita nito sa kanya ngayon. May dinampot itong chichirya at inilapag sa basket niya. Ito na lang ang kainin mo, hindi mataas sa sodium. Wala ring preservatives na kadalasang nagtitrigger. At wala ring nitrates. May seaweed, konting asin at healthy oil, tulad ng canola o olive oil. May natural pang iodine, vitamin K at omega-3. Hindi ko masasabing 100% safe, pero ito ang pinaka-safe sa lahat ng pwede mong ipamalit sa chichirya. Mahabang paliwanag nito. Kakahawak mo pa lang, alam mo na agad ang ingredients niyan? Bago ako bumili ng kung ano-ano, pinag-aaralan ko muna kung ano mga nakahalo ron. Madalas ko kasing bilhin yan at napag-aralan ko na rin. Grabe, ang dami mong alam ah. Sige, ito na lang ang bibilhin ko. Kumuha pa siya ng 5 piraso niyon. Huwag mong kakainin yan sa isang upuan lang ah. Mas mabuti kung paminsan-minsan lang. Opo, Doc Devon. Sige, magbabayad na ako sa cashier. Paalam niya at umalis na. Bago makarating sa cashier ay may nadaanan siyang shelf na puro school supplies. Kumuha siya ng 2 black ballpen. Yung medyo magandang quality pero hindi masyadong mahal. Saka nagbayad na sa cashier. Pagkatapos ay lumabas na siya bitbit ang plastic ng mga pinamili niya at naghintay sa tapat ng store. Ilang sandali lang ay nakita niya nang lumabas si Doc Devon. Kinuha niya ang 2 ballpen sa loob ng plastic at iniabot sa lalaki. Regalo ko sa'yo. Ang dami ko kasing natutunan sa mga sinabi mo kanina. 2 ang binili ko. Ang ibig sabihin, sobrang salamat. Tumagal ang titig dito sa kanya. Para bang hindi ito makapaniwala. Pagkain sanang naisipan kong ibigay sa'yo kaso baka bigyan mo na naman ako ng mahabang medical explanation. Natatawa niyang dagdag. Tinangkap nito ang mga ballpen na parang mamahalin ng mga yon. Sige, so paano? Mauna na ako sa'yo. Bye. Paalam niya. Kumakaway siya habang papalayo. Pag-uwi ay agad niyang tinikman ang dried seaweed. Mukhang hindi naman masama ang lasa at may kaunting alat din. Ilang oras lang din ay nag-ayos na siya at pumasok sa trabaho. Tuwing 1:00 ng hapon hanggang 12:00 ng gabi ang shift niya. Pagdating sa trabaho ay nag-check siya ng emails, nag-open ng tools at nag-ready ng notes habang naghihintay ng official start ng shift. Naramdaman niya ang paglapit ni Lira sa desk niya. Naglapag ito ng baso ng tubig sa tabi niya. Bawal na sa'yo ang kape kaya magtubig ka na lang muna. Alam mo, hindi mo naman ako kailangan bigyan ng kape o tubig araw-araw. Kailangan mo yun sa tabi mo kapag sumakit na naman ang ulo mo at nahihilo ka. Napakabait mo naman kaibigan. Thank you. Wala yon. O sige, babalik na ako sa desk ko. Ay teka, hinawakan niya ito sa braso para pigilan. Naguguluhan pa rin kasi siya sa sinabi ng kaibigan niya na may gusto si Devon sa kanya. Bakit? May ikukwento ako. Sige, ano yon? Kanina kasi nakita kami ni Devon sa convenience store. O talaga? Alam mo ba, nahuli niya ako na kumukuha ng chichirya sa shelf.
Ang sabi niya kasi bawal sa akin ng maaalat, tapos ang dami niya pang sinabi. Nag-recommend pa siya ng masif kainin na chichirya. Alam mo yung dried seaweed? Sabi niya yun na lang daw ang kainin ko. Di ba napaka-thoughtful niya? Thankful ako kasi ang dami kong natutunan at talagang may paka siya sa pasyente niya. Pero, tumigil siya saglit. Pero, may iba pa bang ibig sabihin yun? Ang sabi mo kasi kahapon may gusto siya sa akin. Nalilito tuloy ako. Naguguluhan niyang sabi. Sigurado ako na may gusto siya sa'yo. Alam mo ba nung high school tayo, tuwing napapaaway ka, sa kanya pinapaabot ang first aid kit. Sabi niya ibigay ko raw sa'yo. May kasama pang written instruction kung paano gagamutin ang sugat mo. Kumunot ang noo niya. Nangyari ba talaga yun nung high school sila? Natatandaan niya nga na palaging may binibigay na first aid kit ang kaibigan niya at ang buong akala niya ay binili talaga nito yun. Seryoso ka? Sinabi ko yun sa'yo noon na galing yun kay Devon, kaso wala ka talagang interes sa kanya kaya inisip mo na niloloko lang kita. Talaga? Oo, maniwala ka na lang kasi. Maganda ka naman eh. Natural lang na may gwapang magkagusto sa'yo. Pero baka mali ka lang. Bahala ka. Pero tingin ko talaga may gusto pa rin siya sa'yo hanggang ngayon. Paano kung mali kang may gusto siya sa akin? Bahala ka kung hindi ka maniwala. Sige na, babalik na ako sa station ko. Paalam nito at umalis na. Mabilis na lumipas ang mga araw. Halos hindi niya namalayan ang pagtakbo ng oras sa dami ng calls. Nagkaroon pa ng miss-schedule dahil peak season, kaya sunod-sunod ang inbound. Kahit gusto niya magpahinga, wala siyang choice kundi mag-double time. Nang hapong yun, may announcement sa group chat nila na magkakaroon ng team dinner after shift. Mandatory attendance daw kaya hindi pwedeng hindi siya sumama. Pagkatapos ng shift, tamad na tamad siyang kumilos. Walang sigla niyang inayos ang headset at ilang gamit sa desk niya. Naramdaman niya ang paglapit ni Lyra. Sasama ka sa dinner, di ba? Ano pa ba? Kailangan ko sumama kahit ayoko. Sumasakit na naman ba ang ulo mo? Hindi naman masyado. Kakausapin ko sa supervisor para ma-excuse ka na lang. Mas mahalaga ang kalusugan mo. Matapos niya mag-ayos, inunat-unat niya ang mga braso niya. Sabay tingin sa relo sa pulsuhan niya. Pasado 12:00 na ng gabi. Wag na, okay lang ako. Titiisin ko na lang. Minsan lang naman to eh. Paalis na ba tayo? Nag-aayos na sila. Sa retro bar daw tayo. Sige, sa'yo ako sasabay ha. May kotse ka naman. Isasabay naman talaga kita kahit hindi mo sabihin, no? Nakita niya ang pagbukas ng pinto sa office ni Supervisor Carla. Lumabas na ang supervisor at mukhang nakahanda ng umalis. Nakahanda na rin ng ibang empleyado. Ready na ba lahat? Tanong nito. Yes ma'am, nakahanda na pong lahat. Okay, let's go. Isa-isa nang nagsilabasan ng mga empleyado habang nauunang naglalakad ang supervisor. Sumunod na rin sila ni Lyra at sumabay siya sa kotse nito. Pagdating doon ay umorder agad si Carla ng maraming pagkain at inumin. Nagbigay pa ito ng maiksing speech tungkol sa matagumpay na takbo ng company at pasasalamat sa masisipag na empleyado. Nagpalakpakan silang lahat bago nag-toast. Hindi malakas ang tolerance niya sa alak pero ipinagsawalang bahala niya lang yun. At nilagok ang laman ng baso. Mariin siyang napapikit nang tumama ang pait sa lalamunan niya. Habang ang iba ay abala sa pagkukwentuhan, inabala na lang niya ang sarili sa pagtikim ng mga pagkain sa harap niya. Tahimik lang siya, parang may sariling mundo, nang biglang mapadako ang tingin niya sa isang lalaking nasa kabilang table. Naningkit ang mga mata niya. Naka-side view ito pero mahahalata pa rin ang features. Wala yung iba kundi si Doc Devon. May kainuman itong isang lalaki. Siguro ay kaibigan nito. Napansin niyang gumalaw ang ulo nito papunta sa direksyon niya. Agad siyang kinabahan at tinakpan ng bahagya ang muka gamit ang kamay. Anong ginagawa mo? Tanong ni Lyra nang mapansin ang ginagawa niya. Si Devon, nandito siya. Ha? Saan? Lumingon-lingon si Lyra. Huwag mo munang hanapin. Bakit ba? Ano naman kung nandito siya? Ang sabi mo kasi may gusto siya sa akin. Hindi ko tuloy alam kung paano siya haharapin. Asus, nahihiya ka lang eh. Nasaan ba siya? Tatawagin ko. Wag na. Umaktong tatayo si Lyra pero agad niya itong hinila pabalik sa upuan. Nang muli niyang tingnan ng lalaki, nakatingin na ito sa direksyon niya. Nakita ko na siya. Nakatingin siya sa'yo. Bulong ni Lyra. Hay, ikaw kasi.
Pinigilan niya ang sarili na lumingon sa lalaki kahit ramdam niya ang titig nito. Kinuha niya ang alak na nasa harap niya at sinalinan ang baso niyang wala ng laman. Sa kanya yun nilagok ng isahan. Muling gumuhit ang pait sa lalamunan niya. Pakiramdam niya rin ay tinatamaan na siya. Gagamitin niya na lang na dahilan yun para makaalis. Tumayo siya. "Saan ka pupunta?" tanong ni Lyra. "Magsi-CR lang ako." "Sige, bumalik ka ha. Baka mamaya hindi ka na bumalik." "Oo na." Sagot niya saka nagpaika-ikang nagtungo sa CR. Umihi siya saka nag-ayos sa salamin. Pero ngayon pa lang ay nagsisimula ng sumakit ng sobra ang ulo niya. Madiin siyang pumikit at hinilot-hilot ang sentido. Paulit-ulit niya yung ginawa pero hindi pa rin nababawasan ng sakit. Dumagdag pa na tinatamaan na siya ng alak na mas nagpapalala sa sakit ng ulo niya. Ilang minuto siyang nanatili sa harap ng salamin bago nag-decide na lumabas habang sapo-sapo ang ulo. Hindi siya nakatingin sa daanan kaya hindi niya namalayan nang bumangga siya sa matigas na bagay. Nagangat siya ng tingin at nagulat nang makita si Doc Devon. "Doc Devon." Ayos ka lang? "Ha? Medyo tipsy lang." Agad siyang dumistansya. Sinundan ba siya nito o nag-a-assume lang siya? Hindi ba sinabi ko na bawal ka ring uminom ng alak? Napayuko siya, nawala sa isip niya. "Sorry, nakalimutan ko. Pero 2 baso lang naman ang nainom ko eh. Tsaka hindi pa naman ako masyadong tinatamaan. Hayaan mo, hindi na ako uli iinom." Nakahawa ka sa ulo mo. Ibig sabihin, may masakit sa parteng yan. "Hindi naman masyado." Beer has a few components that can trigger migraines. Una, may alcohol mismo at nakaka-dry ng katawan. Kapag dehydrated ka, mas mabilis sumakit ang ulo mo. Pangalawa, may histamine sa tyramine ng beer. Yan ang chemicals na nagpapalawak ng blood vessels sa utak. Normal sa ibang tao pero sa may migraine, mabilis mag-react ang nerves. Kaya sasakit talaga ang ulo mo. Pangatlo, yan ang napapala ng hindi nakikinig sa doktor niya. Nagpakawala siya ng mahinang tawa. "Pasensya na, Doc." Kung hindi mo aalagaan ang katawan mo, mahihirapan ka mabuhay ng normal. Ang tigas kasi ng ulo mo. Sa doktor na mismo nang galing na bawal pero hindi ka nakikinig. Tapos nakaschedule ka na bumalik sa klinik pero hindi mo ginawa. Hindi niya alam kung ano pang uunahin niya. Ang ulo niya ba na tumitindi ang sakit? Ang lalamunan niya na gustong dumawal? O si Doc Devon na walang tigil sa kakadaldal? "Pwede bang sa susunod mo na lang ako pagalitan? Uuwi na ako." Anya saka umaktong aalis, pero bigla siyang nawalan ng balanse at natumba. Agad siyang sinalo nito, at bago pa siya makapagsalita ay binuhos siya nito na parang bagong kasal. "Teka, anong ginagawa mo?" Lasing ka at masakit ang ulo mo. Hindi ka makakauwi ng ligtas sa kalagayan mo. Ako na maghahatid sa pauwi. Hindi na siya nakasagot pa dahil lumakad na ito habang buhat siya. Dinala siya nito hanggang sa kotse. Maingat siyang pinaupo sa loob. Saka umikot sa kabilang pinto at pumasok sa driver's seat. Nakahilig ang ulo niya at kalahating bukas ang mga mata. Tumingin ito sa kanya at biglang lumapit ang mukha nito. "Anong gagawin mo?" Mahina at kinakabahan niyang tanong. Isusuot ko lang ang seatbelt mo. Ako na." Kukunin niya na sana ang seatbelt pero naunahan siya nito at ito na mismo ang nagkabit niyon. "Salamat." Saan ka nakatira? "Sa Wilton Apartment." Sige. "Ay, teka." Pigil niya rito. Biglang bumaliktad ang sikmura niya. Umakto siyang lalabas pero hindi siya makaalis dahil sa seatbelt. Hindi niya na rin napigilan ang sarili niya. Basta niya nalang hinila ang damit ng lalaki at sumuka sa dibdib nito. What the? Hindi mo ba kayang lumabas at dun sumuka? Ay, hindi bali na nga. At doon niya lang na-realize kung anong nagawa niya. "Hala, sorry, hindi ko sinasadya. Wait, maghahanap ako ng tissue." Hinalungkat niya ang shoulder bag niya pero wala siyang makita. Miski panyo ay wala. Tumingin siya sa lalaki. "May tissue ka ba dyan? Sorry talaga." Umakto siyang pupunasan ang damit nito gamit ang kamay niya pero agad nitong hinuli ang kamay niya. Forget it. It's just a shirt. Huhubarin ko na lang muna. Agad nitong in-unbutton ang botones ng polo shirt at hinubad yun sa kahinagi sa backseat. Ngayon ay nakabalandra na sa harap niya ang maganda nitong katawan. Ayaw niyang magkaroon ng maduming ideya sa isip, kaya agad siyang umiwas ng tingin. Ihahatid na kita sa inyo. Nito saka pinaandar ang kotse. Itinuon niya ang tingin sa bintana pero parang nakikita niya pa rin ito sa isip niya. "Nag-gym ka ba araw-araw?" Hindi niya napigilang magtanong.
Hindi. Natural na maganda ang katawan ko. Palagi kasi akong kumakain ng masasustansyang pagkain at na-maintain ko ang diet ko. Ganun ba yun? Kahit ano sigurong itanong ko, palaging konektado sa pagiging healthy, no? Hindi na ba masakit ang ulo mo? Medyo hindi na masakit. Biglang gumaan na pakiramdam ko matapos kong sumuka. Ang sabi ko sa'yo, bumalik ka sa hospital by Wednesday, di ba? Hindi ka naman siguro buong araw na may duty. Ano kasi, napakamot siya sa noo at hindi malaman ng idadahilan. May time ka ba bukas? Agad siyang napaisip sa tanong nito. Hindi ganoon ka-hectic ang schedule niya bukas. Free ako ng umaga hanggang 12. Bakit? See you tomorrow then. Saan? Sa hospital. Susubukan kong pumunta. Mukhang wala siyang choice. Ang tigas naman kasi talaga ng ulo niya. Sinabing bawal pero uminom pa rin. Ngayon, mukhang mas magiging stricto sa kanya. Ay, ganun ba talaga lahat ng doktor? Good. Tipid nitong sagot sabay ngiti. Ngumiti siya pabalik at muling umiwas ng tingin. Mas gwapo pala ito kapag ngumingiti. Wait, what? Nag-iiba na ba ang tingin niya kay Doc Devon dahil lang sa sinabi ng kaibigan niya na may gusto ito sa kanya? Ilang sandali lang ay huminto na ang kotse sa tapat ng apartment niya. Gusto mo bang pumasok sa loob? Aya niya rito. Napakurap ito. Niyayaya mo ko sa apartment mo? Don't worry, hindi mahigpit yung landlord ko. Kaya okay lang na magpatuloy ako ng bisita. At anong gagawin ko sa apartment mo? Parang nag-aalangan ang mukha nito. Nasukahan kasi kita, di ba? Baka gusto mo mag-shower. Mukhang dumikit kasi yung amoy ng suka sa balat mo. At saka yung polo shirt mo. Kung ayos lang sa'yo, ako na lang ang maglalaba at dadalhin ko na lang din bukas. May appointment naman ako sa'yo. Bumuntong hininga ito. Alam mo, hindi ka dapat nagpapapasok na kung sino-sino sa apartment mo. Kumunot ang noo niya sa sinabi nito. Pero hindi ka naman kung sino-sino lang. Tama, hindi ako kung sino-sino lang. Doktor mo ako. At batchmate ko ng high school. Pero kahit na, are we friends when we were in high school? Magkaibigan ba tayo ngayon? Normal ba na papasukin mo ang doktor sa apartment mo kahit na hindi yun para sa medical purposes? Anito, seryosong seryoso ang muka. Napakamot siya sa pisngi. Tama nga naman ito, hindi niya naisip yun. Kung sa bagay, may point ka naman. Pero tingin ko naman mabuti kang tao na hindi gagawa ng immoral act. Mabilis kang magtiwala. Ay, oo na. Hindi na kita yayayaing pumasok sa loob. Akin na ang polo shirt mo, lalaban ko. Inilahad niya ang kamay niya. Agad naman itong kinuha ang polo shirt sa backseat. Itinupi pa nito yon at tinakpan ng parteng may suka bago maayos na inilapag sa kamay nito. Kailangan mong ibalik yan bukas ha. Favorite shirt ko yan. At plano kong suotin bukas makalawa. Anito habang nakatingin sa daan. Bahagya siyang natawa. Hindi mo na lang ako diretsuhin. Ang sabihin mo, gusto mo lang makasiguro na babalik ako sa ospital. Pasyente kita. Concern ako sa kondisyon mo. May mga doktor pa palang katulad mo, no? Napaka-consistent at hindi sinusukuan ng pasyente kahit matigas ang ulo. Tama. Kaya dapat hindi binabaliwala ang bilin ng doktor. Sumasama ang loob ko kapag nakikita kong matigas ang ulo ng pasyente ko. Magpapakonsulta pero parang ayaw rin gumaling. Natawa siya. Hindi niya alam ang mararamdaman sa mga sinabi nito. Oo na, makikinig na po ako. Good. O siya, alis na ako. Salamat sa ride. Bye. Sabi niya saka mabilis na tinanggal ang seatbelt at bumaba mula sa kotse. Kumaway pa siya bago tuluyang pumasok sa apartment niya. Agad siyang dumiretso sa kwarto. Nilagay niya sa isang tabi ang polo shirt nito at saka hinubad ng sandals at pabagsak na humiga sa kama. Agad siyang nakatulog dahil sa kalasingan. Sa kabilang banda, pinanood ni Doc Devon si Regine habang bumababa ito mula sa kotse niya. Kumakaway pa ito habang papalayo, hanggang sa tuluyan na itong pumasok sa apartment. Muling bumalik sa alaala niya ang nakaraan nila. Noong high school pa lamang sila. Mga panahong pinagmamasdan niya ito mula sa malayo at kung paano niyang ilang beses sinubukang mapalapit dito. Ang totoo, hindi niya alam kung saan nagsimula ang pagkagusto niya rito. Siguro nagsimula yon nung makita niya ito na maraming sugat. That's how he met her for the first time. Unti-unti, palagi niya na itong hinahanap sa kahit saan. Napapansin niyang palagi itong may sugat, kaya lagi siyang may dalang first aid kit para dito. Pinag-aralan niya kung paano linisin ang sugat at ang tamang procedure sa paggamit ng mga first aid kit. Gusto niya itong alagaan at protektahan. Ayaw niyang makita itong nasasaktan.
Si Regine ang tipo ng taong hindi basta-basta malalapitan. Para bang may pader sa paligid nito na kahit anong effort niya, hindi niya malampasan. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit naisipan niyang mag-confess noon at in public pa talaga. Alam niyang hindi gusto ni Regine ang atensyon, pero sa isip-isip niya noon, siguro kapag sinabi niyang nararamdaman niya sa harap ng maraming tao, mahihiya ito na diretsong tanggihan siya. Bata pa siya noon. He was reckless, immature, and honestly, a bit ridiculous. But now, things are different. He's more grounded, more composed, and a lot more mature. Alam niya na ang paraan para makapasok sa mundo nito at para maging parte niyon. Sa lahat ng taon na lumipas, wala na siyang ibang iniisip kundi ito. From the moment he stepped into medicine, she has been the reason behind it all. Gusto niyang gamutin ito. Hindi lang ang mga sugat nito, kundi pati ang mga bagay na nagpapabigat sa puso nito. Samantala ay medyo masakit ang ulo ni Regine nang magising siya kinabukasan. Pinilit niyang kumilos at nilabhan ng polo shirt ni Doc Devon at pinatuyo sa dryer. Itinapat niya pa yun sa electric fan pagkatapos. Pagtapos ay nagluto siya ng agahan at kumain. Ilang oras lang din ay nag-ayos na siya para sa follow-up check-up niya. Inilagay niya sa magandang paper bag ang tuyong polo shirt nito bago umalis. Pagdating doon ay nasaktuhan niyang wala ng ibang tao sa waiting area maliban sa kanya. Habang naghihintay ay panay ang ayos niya sa buhok. Nakadress siya ngayon, nakakulot ang buhok, at naka-light makeup. Kung titingnan, para siyang may pupuntahang date. Hindi ba siya masyadong overdressed? Inisip niya kung anong magiging reaksyon ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit nag-ayos siya ng sobra. Ilang sandali lang ay nakita niyang lumabas na ang pasyente nito. Tumayo na siya at pumasok sa consultation room. Tulad noong una niya itong makita, nakasuot ito ng salamin at mask. "Good morning, Doc." Agad niyang bati. Para siyang nakaramdam ng kuryente na dumaloy sa buong katawan niya nang tumingin ito sa kanya. Good morning. Sit down. Agad siyang sumunod at umupo sa harap nito. Inumin mo to. May inilapag itong baso sa harapan niya. Pale yellow ang kulay niyon. Para saan naman yan? Hindi ba ako malalason dyan? Why would I poison my patient? Sabi ko nga safe tong inumin. Nakita niyang sumingkit ang mga mata nito. Ibig sabihin nakangiti ito. Kahit nakatakip ng mask ay hindi maitatagong gwapo talaga to. Oral rehydration solution ang tawag dyan. Kulang ka sa electrolytes kasi uminom ka kagabi. Nalasing ka at sumabay pa ang migraine. Hinanda na ba nito ang inumin niya bago pa siya dumating? Ganoon ba talaga ang mga doktor sa pasyente nila? Inumin mo na. Makakatulong yan para mabawasan ng pamimintig ng ulo at pagkahilo mo. Kailangan kong ubusin? Ang dami nito ah. Pwede namang pakonti-konti mo lang inumin. Hindi mo kailangang inumin yan ng isang lagok. Inilapit niya ang baso sa ilong niya at inamoy yun. Halos wala yung amoy. Parang ordinaryong tubig lang. Ininom niya yun, pero wala pa siyang nakalahati ay tumigil na siya. Ano ba to? Ang pangit ng lasa? Narinig niya ang mahinang tawa ni Devon. Maalat ba? Medyo maalat na matamis. Pero akala ko ba bawal ako sa maalat? Ang bawal sa'yo, processed food at chicharyang sobrang alat. Pero yung iniinom mo, controlled ang sodium yan. Sakto lang para ibalik ka na wala mo kagabi. Hindi na siya sumagot pa. Pinilit niyang ubusin ang laman ng baso. Paglapag niya niyon sa mesa, ay halos maduwal siya. Sa tingin ko, mas masama ang lasa ng alak, pero mas makakaya mo yung inumin kaysa dyan. Nakatikim na kasi ako ng alak. Alam ko na ang lasa nun. Pero ito, ngayon ko lang natikman. Hayaan mo, marami ka pang matitikman na bago sa panlasa mo. Ano? Gano'ng karaming medicine ang kailangan kong inumin? Biro lang, hindi maganda sa katawan na paiba-iba ang gamot na iniinom. Sa ngayon, yan lang muna at yung gamot na nireseta ko sa'yo. Bigla niyang naalala ang polo shirt na ibabalik niya dito. Siya nga pala, ito na ang polo shirt mo. Nilabhan ko na yan. Sorry ulit kagabi. Sabi niya sabay abot ng paper bag. Chinek nito yun saglit at agad ding itinabi sa isang gilid. Magsimula na tayo sa check-up mo. Anito saka sumulit sa papel. Napansin niya ang ballpen na gamit nito. Yun ang ballpen na niregalo niya noong nagkita sila sa convenience store. Bakit nakatitig ka? Wala naman. Really? Umiwas na siya ng tingin pero ito naman ang nakatitig sa kanya. Titig na hindi niya kayang hindi pansinin. Napilitan siyang lingunin to. Bakit nakatitig ka? Siya naman ang nagtanong. Namumula ka.
Nilalagnat ka ba? Bago pa siya makasagot ay tumayo ito at hinaplos ang noo niya. Weird. Wala ka namang lagnat. Napahawak siya sa pisngi niya at bahagyang nahiya. Isa lang naman ang dahilan kung bakit siya namumula. Yun ay dahil mismo sa taong nasa harap niya. Ano ka ba? Blush on yan. Ngayon ka lang ba nakakita ng mukhang namumula? I'm just worried. Baka nagkaroon ka na pala ng allergic reaction or what? Bahagya siyang natawa. Alam mo, ang swerte ng magiging girlfriend mo. Siguradong mabubuhay siya ng mahigit 100 kung ganyan kakaingat at kaalaga sa kalusugan. Mas lalo itong napatitig sa kanya. Sorry. Na-offend ka ba sa sinabi ko? Hindi naman. I'm just wondering if I'll ever get a girlfriend at this age. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi ka pa naman mukhang matanda. Hindi pa nga. It's not really about the age. I'm just not good at pursuing a girl. Napakorap siya. Bigla niyang naalala ang pag-reject niya rito noon. Bigla siyang nakaramdam ng guilt at panghihinayang. Hindi naman niya talaga dapat ire-reject ito, pero may dahilan siya kung bakit niya ginawa yun. May nagugustuhan ka ba ngayon? Hindi niya napigilang magtanong. Dahan-dahan ay tumango ito. Meron pala. Malamang ay hindi siya yun, pero bakit parang nakaramdam siya ng pagkadismaya? Ganun ba? Kung gusto mo, tulungan kita. Bibigyan kita ng advice para magustuhan ka niya. Really? Kung ganun, anong type mo sa lalaki? Ha? Type ko sa lalaki? Bigla itong natawa. Forget it. Nauubos na ang oras natin. Let's get started. Okay. Kumusta ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Sumasakit pa rin ang ulo ko pero hindi naman tumatagal. Mas masakit ng kahapon dahil nakainom ako. Sinusunod mo ba yung reseta ko sa'yo? Sinusunod ko. Umiinom ako sa gabi at umiinom ako ng pain reliever kapag sumusumpong yung migraine. Good. Akin ang kamay mo. I-check ko ang pulse mo. Iniabot niya ang kamay niya at hinayaang i-check nito ang pulso niya. Pagkatapos ay yung sentido naman niya. Ginawa lang ulit nito yung ginawa nito noong unang check-up niya. Pagkatapos ay bumalik ito sa upuan. Can I get your contact number? Tila nag-aalin lang ang tanong nito. Ha? Para saan? For medical purposes ba? Oo. May isasend akong tips kung ano mga dapat gawin kapag sumusumpong ang migraine mo. E di ngayon mo na lang sabihin para hindi na kita maabala sa text. I'm more comfortable sending it on text. Ayaw mo ba? Sige, isusulat ko na lang sa papel. Agad itong nag-abot ng ballpen at papel. Isinulat niya roon ang numero at iniabot dito. Tinitigan nito yun ng matagal. So, i-message na lang kita. Okay, May follow-up check-up ko ulit. Balik ka next week by Monday, okay? kailangan ko uling bumalik? Siyempre naman, para ma-check natin kung okay na lahat. At para makasiguro rin ako na hindi ka na nahihirapan. E paano kung hindi na ako bumalik? Okay lang ba sa'yo? What? Eh di malulungkot ako niyan. Iisipin ko na wala kang tiwala sa akin bilang doktor mo. At mag-aalala ako sa iyo dahil pasyente kita at hindi ka patuluyang magaling. Hindi ko kasi sinusukuan ng mga pasyente ko. Kaya kung hindi ka babalik para sa follow-up check-up mo, araw-araw kitang iisipin. At hindi na ako makakatulog na mahimbing sa gabi. Gusto mo ba yun? Mahabang tura nito sa seryosong ekspresyon. Natawa siya. Nanggigil trip ka ba, Dok? Hindi ah. Sinasabi ko lang kung anong nararamdaman ko. Oo na, babalik na ako. Anya. Great. That's the end of your check-up. Ingat ka sa pag-uwi. See you on Monday. Thanks, Doc. Bye. Anya at nagpaalam na. Pag-uwi niya sa apartment ay nag-ayos na rin agad siya para pumasok sa trabaho. Pagdating sa trabaho ay nagtaka siya dahil pinagtitinginan siya ng mga katrabaho niya. Anong meron? Nagtataka niyang tanong sa sarili. Biglang lumapit sa kanya si Lyra. Hoy, magkwento ka nga sa akin. May namamagitan na ba sa inyo ni Doc Devon? Tanong nito. Agad na kumunot ang noo niya. Ha? Anong sinasabi mo? Wala no? Anong wala? Huwag ka nang mag-deny. Akala mo ba hindi namin nakita nung lumabas siya ng restaurant habang bitbit ka? Umawang ang bibig niya at agad siyang tinamaan ng hiya. Nakita niyo yun? Oo, kitang-kita ng lahat. Agaw atensyon kaya kayo. Ay, wala lang yun. Nahihilo na kasi ako at alam mo namang mahina ang tolerance ko sa alak. Nakalimutan kong bawal pala akong uminom. Tapos nahuli pa ako ni Doc Devon. Alam mo naman, siya ang doktor ko. Concern lang siya bilang doktor. Paliwanag niya. Asus, sigurado ka ba na hanggang doktor at pasyente lang ang relasyon nyo? Sigurado ka bang hanggang dun lang talaga ang tingin niya sa'yo?
Tumigil ang kamay niya sa pag-aayos ng headset sa ulo niya. A part of her wanted to assume. Tingin mo ba talaga may gusto siya sa akin? Sigurado, 100% sure. Pero mahina niyang si Doc Devon ha. Hindi na kayo bata para magtagu-taguan ng feelings, no? Actually, pumunta ako kanina sa office niya. Alam mo ba, pinaganda niya ako ng medicine? Pwede niya namang ireseta na lang sa akin yun. Kasi hindi naman siguro siya obligadong siya mismong maghahain nun sa harap ko. Tapos, hiningi niya pa ang number ko. Sabi niya, may isisend daw siyang tips na pwede kong gawin kapag sumusumpong na naman ang migraine ko. Hindi ko alam kung ginagawa lang ba niya talaga yung trabaho niya o may iba nang ibig sabihin. Ay, ewan. Tsaka, sabi niya may nagugustuhan na siya. Dahil sa pamimilit mo na may gusto siya sa akin, nag-assume tuloy ako. Ay, wow! So kasalanan ko. Mag-assume ka. Isipin mong may gusto siya sa'yo kasi meron naman talaga. Huminga siya ng malalim at tumingin sa kaibigan. Paano kung wala? Natigilan ito at matagal bago nakasagot. Sigurado akong meron. Paano nga kung wala? Eh di wala. Wala rin namang mawawala kung mag-assume ka. Pero paano kung tama ako? It's either he just genuinely cares about me or it's just part of being a doctor. Pero may special treatment yung sa'yo. Special treatment? Tingin mo, ganun yun? Ikaw ba, anong nararamdaman mo sa ginagawa niya? Agad siyang napangiti. Ewan ko, kapag kasama ko siya, parang gumagaan ang pakiramdam ko. Parang lumuluwag yung bigat sa ulo ko. Pakiramdam ko payapa ang paligid. Sagot niya habang ini-imagine ang mukha ng doktor. Iba na yan ha, alam na alam ko yung ngiting yan. May gusto ka na sa kanya no? Confident na sabi ni Lila. Mas lalo pang lumawak ang ngiti niya. Nag-flashback sa isip niya ang panahon na nag-confess sa kanya si Devon sa harap ng maraming tao. Dati ko naman na siyang gusto eh. Ha? High school pa lang, hinahangaan ko na siya. Gwapo siya, matalino at mabait. Habang iniisip niya yon, ay may kirot sa puso niya dahil nireject niya ito noon. Ang usap-usapan kasi sa school noon ay may nobya na ito. Hindi niya alam kung totoo yun. Hindi niya naman talaga nakitang may kasamang babae ito noon. Kung gusto mo naman pala siya, bakit mo siya nireject? Alam mo bang sobrang nakakaawa ang mukha niya nung nireject mo siya at umalis ka? May dahilan ako kung bakit ko siya nireject, no? May usap-usapang may girlfriend na siya. Hindi ko pangarap na maging other girl. Rumor lang yun. Hindi naman totoo. Ay nako, sayang. Well, total may contact na ulit kayong dalawa. Make it up to him. Ikaw naman ang umamin sa kanya. Pursue him. Hindi yun ganun kadali, no? Walang madali sa taong totoong nagmamahal. Kung talagang mahal mo siya, patunayan mo. Napasandal siya sa swivel chair. She had tried many times to make it up to him noong high school sila. Gusto niyang bawiin ang rejection niya. Pero palagi siyang may mga what-ifs na nagdadala ng matinding takot sa puso niya. What if admiration lang pala ang naramdaman nito? What if totoo nga may girlfriend to? What if masaktan siya bandang huli? Bata pa sila noon, pero ngayon matanda na sila. Siguro naman tama na ang pagkakataon para subukan niya ulit. Gusto ko siya para sa'yo, kaya grab the opportunity before it's too late. Dagdag pa ni Lira habang naglalapag ng baso ng tubig sa desk niya. Inumin mo yan kapag sumakit ang ulo mo at nahihilo ka na naman. O siya, babalik na ako sa station ko. Paalam nito at umalis na. Nagsimula na rin siyang magtrabaho, pero buong maghapon hanggang sa matapos ang shift niya, wala siyang inisip kundi ang mga sinabi ng kaibigan niya at ang mga ginagawa ni Devon para sa kanya. Pag uwi niya sa apartment ay nakatanggap siya ng message mula sa isang unknown number. Hi Regine, this is Doc Devon. Are you still on your duty? How are you feeling right now? Hindi ba sumasakit ang ulo mo? Anang mensahe. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi para pigilan ang paggiti. Her heartbeat was too fast. Parang sasabog ang puso niya sa lakas ng kabugniyon. Agad niyang sinave ang number nito bago nag-reply. Hi Doc Devon, kakauwi ko lang. Hindi sumakit ang ulo ko. Mukhang effective yung pinainom mo sa akin kanina. Thank you. Reply niya rito. Ilang segundo lang ang lumipas bago biglang tumunog ang phone niya. Tumatawag ito. Phone call lang yun pero hindi niya alam kung bakit parang kinakabahan siya. Huminga muna siya ng malalim bago sinugot ang tawag. Hello Regine? Hello Doc Devon, bakit bigla kang napatawag? I just wanna ask kung sumasakit ba ulo mo ngayon. Sinabi ko na sa message, hindi na masakit ang ulo ko.
Effective yung pinainom mo sa akin. Thank you ulit. Ah, ganun ba? Mabuti. Yun lang ba ang dahilan kaya ka tumawag? Well, didn't we used to be batchmates in high school? Isipin mo na lang na tumatawag ako na walang dahilan. At gusto ka lang makausap bilang kaibigan. Kumunot ang noo niya. Pero sabi mo, nung hinatid mo ko, hindi tayo magkaibigan ng high school, di ba? We didn't get the chance to be friends. Pero ngayon, we can. Let's be friends for now. For now, ibig mong sabihin, pwede pa nating ma-level up yung pagkakaibigan? Well, if you want us to be brothers and sisters, then pwede naman. Agad siyang natawa. Sira, ayoko maging kuya ka, no? Ako rin naman. So, kung wala ka nang sasabihin, ibababa ko na to. Wait, meron pa akong sasabihin. Ano yon? I-message kita ulit. May isisend ako sa'yo. Mga stretches na pwede mong gawin kapag umaatake ang migraine mo. Sige, hihintayin ko ang message mo. Good. Then, good night. Good night, Doc Devon. Ilang sandali lang ay nakatanggap siya ng message mula rito. Naglalaman yon ng mga stretches na pwede niyang gawin para mabawasan ang sakit ng ulo niya. Natulog siya na halos hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi. Kinabukasan, maganda ang mood niya. Ginawa niya mga stretches na sinend ni Doc Devon bago ginawa ang usual routine niya. Everything was going smoothly. Pakiramdam niya ang gaan-gaan ng katawan niya. Sinimulan niya ang trabaho na may ngiti sa muka. Pagkatapos ng shift niya ay saka lamang niya naramdaman ang pagod na hindi niya napansin kanina. Tumayo siya mula sa station at nag-stretch ng bahagya. Maya-maya lang ay naramdaman niya ang paglapit ni Lira. Good mood ka ngayon ah. Natawa siya. Ha? Palagi naman akong good mood. Anong palagi? Palagi kayang nakakunot ang noo mo tuwing papasok ka sa trabaho. Pero ngayon parang blooming ka. Masarap bang mag-alaga si Doc Devon? Natigilan siya nang banggitin nito si Devon. Mas lalo siyang napangiti. Ha? Ano namang kinalaman niya rito? Aminin mo na, may something na no? Wala, tigilan mo nga ako. Ay, ang boring mo. Magkwento ka naman. Ano, kayo na ba? Hindi pa. Hindi pa. So, magiging kayo pa lang. Hindi ko nga alam kung gusto niya ako o hindi eh. Ay, ano ba naman yan? So, kailan mo balak umamin? Ewan ko. Tumingin siya sa relo niya. 12:13 a.m. na. Isinukbit niya na ang bag sa balikat. O siya, mauuna na ako. Bye. Paalam niya at umalis na. Naglakad siya sa gilid ng kalsada. Madadaanan niya ang ospital kung saan nagtatrabaho si Devon. She wasn't expecting to see him, pero nakita niya itong lumabas sa exit at saktong nagtama ang mga mata nila. Regine! Tawag nito at agad na tumakbo palapit sa kanya. Oh, Doc Devon, tapos na ba ang duty mo? Naka 20 minutes break ako, kaya naisipan ko na maglakad-lakad muna. Ikaw, uuwi ka na ba? Oo, katatapos lang ng shift ko. Lalakad ka lang pa uwi? Oo, malapit lang naman dito ang bahay ko eh. Okay rin yun para makapag-exercise ka. Kaya nga eh. Sinusunod mo ba ang stretches na itinuro ko sa'yo? Oo naman, sinubukan ko siya kaninang umaga. So far, gumaan ang pakiramdam ko. Alam mo, malaking advantage talaga na may doktor na kaibigan. Ang swerte ko sa'yo. Kaibigan? Mahinang bulong nito. Bakit? Ayaw mo ng kaibigan? Gusto. Gusto mo bagay mag-best friend pa tayo? Ngumiti ito kaya natawa siya. Bakit ka tumatawa? Wala, nakakatawa ka. Parang ayaw mo kung maging kaibigan. Marami na kasi akong kaibigan. Wala nang space kaya hindi ka nakasya dun. Biro nito. Tumawa lang ulit siya. Teka, saan ka nga pala pupunta? Tanong niya. Wala, naglalakad-lakad lang ako. Total, pauwi ka na rin naman. Sasabayan na lang kita. So, parang ihahatid mo ako pa uwi? Wow, boyfriend pa kita? Pwede naman, kung gusto mo. Joke ba yan? Yeah, it's a joke. Pero pwede rin hindi. Huminga siya ng malalim at naglakas loob na itanong ang isang bagay na matagal nang gumugulo sa isip niya. Umamin ka nga sa akin? Gusto mo ba ako? Diretso niyang tanong. Natigilan ang lalaki at bahagyang nanlaki ang mga mata. Pero ilang sandali lang ay ngumiti ito ng tipid. You just realized that now? I've been giving you hints. Ngayon mo lang napansin? Siya naman ang natigilan. Devon, Gusto kita. biglang sabi nito, napayuko siya.
Pero nireject kita nung high school tayo. Napahiya ka sa harap ng maraming tao. Hindi ko ba nagalit nun? Bakit naman ako magagalit? Kasalanan ko rin naman. I shouldn't have acted impulsively. Unang-una, hindi mo pa naman ako masyadong kilala noon. Pangalawa, I didn't even do much para magustuhan mo ako. Siyempre, you would reject me right away. Tama lang ang ginawa mo noon. Huminga ito ng malalim bago muling nagpatuloy. Ngayon, I'm trying my best to make you like me. Pero kung hindi mo pa rin ako gusto, don't reject me yet. Gagalingin ko pa hanggang sa magustuhan mo na ako. Pwede ba yun? Paano kung hindi talaga kita magustuhan? I will respect your decision and wish you the best. Napatingin ito sa apartment niya. Kanina pa sila huminto. Hindi niya namalaya na nasa tapat na sila ng apartment niya. Nandito na tayo sa apartment mo. Pumasok ka na sa loob. Sa tingin niya, yun na ang tamang pagkakataon para umamin na rin siya. Devon, gusto. Hindi niya na ituloy yung sasabihin nang biglang tumunog ang cellphone nito. Agad nitong kinuha yun mula sa bulsa ng pants at chinek yun. May emergency sa ospital. Kailangan ko nang umalis. Sige, umalis ka na. Mas importante yan. Ingat ka sa daan. Papasok na rin ako sa loob. Bye. Paalam niya. Hindi niya na hinintay pa ang sagot nito at nagmamadali ng pumasok sa loob. Sayang. Anya sa isip. Sasabihin niya sana na gusto niya rin ito. Pero mas mahalaga na makapunta agad dito sa ospital. Bukas na bukas din ay hindi niya sasayangin ng pagkakataon. Pupuntahan niya agad ito at sasabihin ang nararamdaman niya. Hinanda niya ang sarili para matulog. Excited siya para bukas. Kinabukasan, nakatanggap siya ng message mula kay Doc Devon. Good morning. It was just a simple greeting, pero abo-tenga ang ngiti niya. Good morning din, reply niya. Kasunod noon ay tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ito. Napangiti siya. Hello, Doc Devon. Good morning. Bumati ka na sa message, kaya bakit ka pa tumawag? Gusto kong marinig ang boses mo. At saka, I clearly remember yesterday that you were about to say something. Hindi lang natuloy kasi may tumawag sa akin. You said, gusto? Ano yung kasunod nun? Natawa siya. Hindi niya alam kung sa call niya na lang ba sasabihin ang confession. Ang pangit naman kung sa call ko lang sasabihin. Pwede ba tayong magkita ngayon? Now I'm getting more curious. Ano bang kailangan mong sabihin na personal pa talaga? Importante kasi yun. Gusto kong makita ang mukha mo habang sinasabi ko sa'yo. Baka gusto mo lang makita ang gwapo kong muka. Biro nito. Sira, ang dami kayong gwapo kahit saan ako pumunta. Kung ganun, hindi ko pwedeng pumunta kung saan-saan. How about this? Ngayon na lang natin gawin ang follow-up check-up mo. Pumunta ka na rito sa ospital. Good idea. Mag-aayos na ako. You're that excited to see me? You better make yourself ready dahil siguradong hindi ka na makakapagbiro mamaya pagdating ko dyan. Anya sa kapinatay ang tawag. Natatawa siya habang ini-imagine ang mukha nito sa huli niyang sinabi. Ilang sandali lang, nag-ayos na siya. Nagsuot siya ng dress at nagpaganda. Importante ang araw na yon, kaya dapat maganda rin siya. Nang makontento siya sa ayos niya, umalis na siya at pumunta sa ospital. Tulad ng dati, umakyat siya sa second floor. Saktong nakita niya si Doc Devon sa tapat ng office nito. Nakatalikod at may tinitingnang folder. Daddy! Tatawagin niya na sana ito nang biglang may batang sumigaw ng daddy. Napalingon siya sa batang tumatakbo papunta sa doktor. Neil, wag kang tumakbo, baka madapa ka. Habol ng isang babae sa bata. Bago pa man lumingon si Devon at makita siya, ay agad na siyang tumalikod at nagtago sa pader. Daddy? Bulong niya, gulat na gulat. Sumilip siya. Nakita niya kung gaano kaganda ang ngiti ni Devon habang binubuhat ang bata. Parehong nakangiti ang tatlo. Para bang may masayang pinag-uusapan. Parang isang masayang pamilya. Bumagsak ang balikat niya. Para siyang pinagsakloban ng langit at lupa. May anak na ito at ang babaeng yon, asawa ni Devon. Ganun pamilyadong tao na pala ang lalaking balak niyang sagutin. Wala sa sarili siyang kumilos at umalis sa lugar na yon. Nagbadali siyang lumabas sa ospital. Hanggang sa pag-uwi niya, ramdam na ramdam niya ang sakit ng pagtatraidor nito. Biglang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ito. Agad niyang binlock ang number nito at nagkulong sa kwarto. Umiyak siya ng umiyak. Parang lipo na walang tigil sa pagtulo ang mga luha niya.
Kasunod niyon ay pumintig sa sakit ang ulo niya. Mukhang bumalik na naman ang migraine niya. Akala niya hindi na niya ulit mararanasan yon. Ang taong akala niyang gagamot sa kanya ay siya rin palang mananakit sa kanya. Sa mga sandaling yon, pakiramdam niya ay siya na ang pinakatangang tao sa buong mundo. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang kalimutan ng lalaki at bumalik sa normal na pamumuhay na para bang hindi ito dumating sa buhay niya. Mag-aalauna nang dumating siya sa trabaho. Inayos niya na agad ang headset nang maramdaman niya ang paglapit ni Lira. "Huy te, magkwento ka naman." Panimula nito. Tuloy-tuloy lang siya sa ginagawa at hindi nag-abalang lingunin to. "Tungkol saan?" "So, ano ng stage niyo ni Doc Devon? May progress na ba?" "Anong stage? Anong progress? Wala kaming ganun." "Anong wala? Ilang beses na kayo nagkikita tapos may contact pa kayo sa isa't isa. Hanggang doon lang ang relasyon nyo? May mga bagay na hindi dapat minamadali. May nangyari ba sa inyo? Anong ibig mo sabihin? Tingnan mo nga yung mata mo, ang haggard mo na. Parang ilang araw ka nang walang tulog. Umiinom ka pa ba ng gamot? Alam mo, bumalik ka na nga sa station mo. Sumasakit ang ulo ko sa boses mo. Ano ba kasi talaga nangyari? Sabihin mo sa akin. Magkaibigan tayo, di ba?" Pilit nito. Huminto siya sa ginagawa at tumingin sa kaibigan. "May anak na siya." Pagtatapat niya. "Ha?" "Pumunta ako nung nakaraang linggo sa ospital. Nung tatawagin ko na sana siya, biglang may batang tumakubo papunta sa kanya at tinawag siyang daddy. Pagkukwento niya. "Oh my God, seryoso ka? Baka naman namamalik mata ka lang." At bukod doon, may kasamang babae yung bata. Tinawag niya yung bata na parang anak niya. Anak nila. Ang ganda nilang tingnan. Para silang masayang pamilya. Dagdag niya at bago pa tumulo ang mga luha niya ay niyakap siya ng kaibigan. Sira ulo naman pala yung lalaking yun eh. Kasalanan ko rin naman. Naniwala ako na totoong nararamdaman niya sa akin. Karma ko na siguro to dahil pinahiya ko siya nung nireject ko siya nung high school. Te, hindi ka mag-a-assume kung hindi ka niya binigyan ng dahilan. He's clearly interested in you. Two-timer siya. Manloloko. Basura yung mga ganong tao. Akin ang cellphone mo, mumurahin ko siya. Humiwalay ito ng yakap at inilahad ang kamay. Hayaan mo na. Magiging okay din ako. Magtrabaho na tayo. Bumaba ang kamay nito at tiningnan siya na puno ng awa. Gusto mo bang uminom tayo after shift? Mas gusto ka magpahinga. Sige, tawagin mo ako kapag kailangan mo ng karamay. Anito, bahagyang tinapik ang braso niya bago umalis. Nagsimula na siyang magtrabaho. Sa kabila ng bigat na nararamdaman niya ay pinilit niyang magmukhang masigla. Inabala niya ang sarili sa trabaho. Ilang oras ang lumipas, matapos ang shift niya, ay agad siyang nag-log out at umalis na. It's been a week simula nang huli niya itong makita. Sinulipan niya ang ospital na tanaw mula sa malayo. Mula nang malaman niya na may pamilya ito ay hindi na siya naglalakad pa uwi, sa takot na makasalubong niya ulit ito. Pero magastos din talaga ang palaging pagtataksi. Subukan niya lang sumulpot sa harap ko at talagang susuntukin ko siya. Anya habang ini-imagine ang mukha nito. Nagsimula siyang maglakad hanggang sa madaanan niya ang ospital. Hindi niya alam kung bakit napatingin siya sa malaking puno ng akasya. May bench sa ilalim niyon at nakita niyang nakaupo roon si Doc Devon. Nakayuko ito at parang pinagsakluban ng langit at lupa. May beer can pa sa tabi nito at ang dalawa ay nakatumba at mukhang wala ng laman. Wala sa sariling nilapitan niya ito at umaktong hahawakan ng muka. Pero bago pa dumikit ang kamay niya ay huminto siya. Mariin siyang umiling. Hindi pwede. May pamilya na ito. Dapat umiwas na rin siya. Umayos siya ng tayo at umaktong aalis na nang bigla nitong hinawakan ng kamay niya. Kasabay niyon ay dumilat ang mga mata nito. May bakas ng gulat sa ekspresyon nito nang makita siya. Tumayo ito kaya agad niya ring binawi ang kamay niya. Regine, kumusta ka? Hindi ko sumasagot sa mga tawag ko. Did you block me? Puno ng hinanakit ang mga mata nito. Nanatiling nakataas ang noo niya at hindi nagpadala sa awa. Obligasyon ko ba na kausapin ka? Wala naman tayo, di ba? So bakit parang umaarte ka na parang may tayo? May nagawa ba ako? Alam mo, sira ulo ka rin eh. Naiintindihan ko nagalit ka sa akin dahil nireject kita ng high school tayo at napahiya ka sa harap ng maraming tao. Pero matagal na yon. Hindi na tayo mga bata. Kailangan mo ba talagang gawin to?
Gumaganti ka? Well, congrats. Nagtagumpay ka. Ano bang sinasabi mo? Anong gumaganti? Anong nagtagumpay? Why do you have to treat me so well? Because I care about you. Because I love you. Hindi mo na ako maluloko. Itinaas niya ang palad para patigilin to. Mali na ba ngayon na gustuhin ka? I thought we were getting along so well. Akala ko one step closer na ako sa'yo. Nag-a-assume lang ba ako? Yun nga eh. Akala ko rin. Kaunti nilang sasagutin na kita eh. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak ka na? Kumunot ang noon nito. Malamang nagulat itong malaman na alam niya na. Ha? May anak na ako? May anak at asawa ka na. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ginagawa mo pa to. Bakit? Hindi ba kayo magkasundo ng asawa mo? Maghihiwalay na ba kayo? O plano mo ba akong gawing kabit? Ganun ba ako sa'yo? Ha? Teka. Ako? May anak? May asawa? Saan nanggaling yan? Natawa siya. Huwag ka na mag-deny. Nakita ko. Anong nakita mo? Nung araw na magkikita tayo, may batang tumatakbo palapit sa'yo at tinawag kanyang daddy. Tapos nandun din ang mommy ng bata na malamang asawa mo. Para kayong isang masayang pamilya. Are you seriously going to deny that? Bigla itong natawa. Anong nakakatawa? You think what I'm feeling right now is just a joke? So, hindi ka nagpakita at binlock mo number ko because you thought I was already married and had a son? Alam ba ng asawa mo mga pinagagagawa mo? Kapag nakita ko siya, isusumbong kita. Wait. Regine, let me explain, okay? Ano bang i-explain mo? Nakita ko na lahat. I never dated anyone in my life. Wala akong asawa at mas lalong wala akong anak. May pamilya ka na tapos nagkukunwari kang single? Huwag mo nga akong gawing tanga. Nagsasabi ako ng totoo. Anak yun ng ate ko. And of course, ang babaeng nakita mo, she's my older sister. Iniwan sila ng papa ng bata at mula noon ako na ang tumayong ama sa pamangkin ko. I just let him call me daddy kasi naaawa ako sa kanya. Wala siyang ama at gusto ko maranasan niya ang feeling na may ama siya. Umawang ang bibig niya at mas lalong nalito. Ha? Nagsasabi ka ba ng totoo? Teka, tatawagan ko si ate. Inalabas nito ang cellphone mula sa bulsa ng pantalon at nag-video call. Humigpit ang hawak ni Regine sa strap ng bag niya. Mukhang hindi nga ito nagsisinungaling. Ate, It's unusual for you to call me this late. ate, kumusta si papa at mama dyan? Ayos lang naman sila. Weird mo, para namang isang taon mo silang hindi nakita, ikakadalaw mo lang kahapon. Si Neil, yung anak mo ate, nagpapahinga na ba siya? Natutulog na siya. Bakit ba? Eh yung asawa mo, Alam mo, napipiko na ako sa'yo. Kamustahin mo na lahat maliban lang sa manlolokong yun. Biglang lumapit si Doc Devon sa kanya at ipinakita siya sa kamera. Napatayo siya ng diretsyo. Yun ang babaeng nakita niya noon sa ospital. Oh, siya ba yung babaeng kinakwento mo sa akin? Tanong ng ate nito. oo ate, she's Regine. Siya yung palagi kong kinukwento sa'yo. Ang babaeng gusto ko. Hello po. Bati niya sa babae. Ngumiti ito ng malawak. Hello, I'm Mari. Nice to meet you. Alam mo, bagay kayo ng kapatid ko. Kailan mo ba siya sasagutin? Ate naman, ang direkta mo magtanong. Agad na sabad ni Doc Devon at inilayo ang kamera sa kanya. Ano namang mali ron? Matatanda na kayo. Hindi na dapat pinapatagal yan. Hindi ko siya minamadali. Oo na, kapag naging kayo, dalhin mo siya rito na makapagkwentuhan kami. Siyempre naman, dadalhin ko siya. Mabuti. So paano, ibababa ko na to. Inaantok na ako. Bye. Ibinulsan ng lalaki ang cellphone at tumingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin at wala rin siyang lakas ng loob para tingnan ito sa mga mata. Hiyang-hiya siya sa nangyari. Mas lalo pa ngayon na alam na nito na may gusto siya rito. So I guess it was all just a misunderstanding. Sorry. Mahina niyang sabi. It actually made me happy. Bakit? Nagalit ka kasi akala mo pinaglalaruan ko nararamdaman mo. And further than that, ibig sabihin, nagkakaroon na rin ako ng puwang sa puso mo. Mali ba ako? Kinakabahan siya pero kailangan niyang magtiwala. Kailangan niyang subukan. This had to be the perfect timing. Wala na siyang dapat palampasin. It's now or never. Regine, Tawag nito sa pangalan niya.
Hindi kita minamadali, pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Handa akong maghintay hanggang sa maging pwede ka na. Hindi ka ba natatakot na sa kahihintay mo sa akin, tumanda ka na lang na single? Ayos lang sa akin. If it's not you, then no one. Hindi natin hawak ang panahon. Pwede ka magkagusto sa iba kahit gaano pa kalalim ang nararamdaman mo sa isang tao. Siguro nga tama ka. But it takes so much time bago mawala ang nararamdaman mo para sa isang tao. High school pa lang tayo, mahal na kita. Ilang taon nang lumipas bago tayo muling nakita. At hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Ganun kalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya wala na sa akin kahit ilang taon pa yan. Pero Doc Nevon, ayoko na maghintay ka. Agad na dumaan ng sakit sa mga mata nito. What? Are you rejecting me again? Ngumiti siya sa kamarahan na inabot ang mukha nito at hinalikan to sa labi. Lumawak ang ngiti niya nang maghiwalay ang mga labi nila, habang ito naman ay natulala. Mahal din kita. Let's make this official. Bakas pa rin ang gulat sa mukha nito. Pwede, paulit. Baka mali ako nang narinig. Mahal kita, sabi niya ng mas mabagal. Isa pa. Muling request nito. Natawa siya. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita, Doc Devon. Ilang beses ko ba dapat ulitin? Gumanti ito ng ngiti. Mahal na mahal kita, Regine. Anito at siya naman ang hinila nito para halikan. Pero sa pagkakataong yun, mas malalim na, mas kapana-panabik. Sa mga sandaling yun, pakiramdam niya tumigil ang oras para sa kanila. Para bang sila lamang ang nag-e-exist. She couldn't ask for more. Para sa kanya, si Devon Sarmiento ay higit pa sa lahat. Sobra-sobra ito para sa kanya. At kung tutuusin, pakiramdam niya ay kulang siya para dito. Marami siyang flaws at malayo ang agwat ng status nila sa buhay. Pero nakita siya nito sa kung ano siya at minahal siya nito sa kung ano siya. 2 years after that confession, nagpakasal sila at agad na bumuo ng pamilya. Kulang ang salitang kontento para ilarawan ang naging buhay niya sa piling ng asawa. Kung may katawan lang ang gamot, siguro si Doc Devon na yon. Hindi lang pala migraine niya ang kaya nitong gamutin, kundi pati ang puso niya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!